Hello everyone, kamustang lahat? It's Michael here and welcome back to my channel. Nakatry na ba kayong magtanim ng mga cuttings na malalaki at mga magulang na? Dahil sa video na ito, ang pag-uusapan naman natin is on how I planted my big stem bougainvillea cuttings. Here with me ay yung mga malalaki at matataba at mga magulang na cuttings ng bougainvillea na galing mismo sa ating bougainvillea plant. I decided na putulin yung mga malalaking sanga dahil sobrang laki na at medyo nakakasagabal na sa mga taong dumadaan. Siyempre, ayaw naman natin na makaperwisyo sa kapwa natin and maganda na rin na itrim yung bougainvillea since mabilis lang din naman silang magsanga at lumaki lalong-lalo na ngayong tag-ulan. Yung unang step na gagawin ko is lilinisan ko yung mga pinakadulo ng sanga dahil gagamitan natin ito ng rooting hormone or solution. Itong malinis na parte ng cuttings, dito lalabas yung mga ugat or roots at para mas madali yung paglabas ng roots, kaya natin siya nililinisan. At yung variety pala ng bougainvillea cuttings ko is Mr. and Mrs. na green leaf pero sobrang sipag nitong mamulaklak at I think I uploaded ng video na ito na may blooming na sobrang dami. And reminder lang din sa paglilinis ng mga cuttings gamit ang cutter, just be careful lang din para iwas sugat dahil pag malalaki at matataba na yung cuttings, ang tendency ay mas matigas na yung skin nila. Unlike sa mga mura at maliliit na sanga, mas madaling linisan. Pagkatapos namang linisan, ang next na gagawin ko is ibababad ko yung mga cuttings sa tubig na may halong rooting hormone or solution. And itong gamit ko ay Anaa na nabili ko lang din online. And sa paggamit naman nito, maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng rooting solution sa 4 na litrong tubig. At saka natin siya haluin ng mabuti. Pagkatapos, ibababad natin yung mga cuttings ng about 30 minutes saka natin siya pwedeng itanim. And I have a video sa paggamit nito nung nagtanim ako ng Emasperac Yellow Mix na variety ng bougainvillea and you can also watch out yung video na yon. At habang nag-aantay, pwede nyo na ding i-ready yung mga materials sa pagtatanim gaya na lamang ng mga tools, plant pots at ang pinaka-importante ay ang potting mix. And yung potting mix na gagamitin ko ay halo-halong carbonized rice hull, garden soil at sand. Mayroon din akong video about potting mix, you can also watch that out too. And after 30 minutes, ay pwede na silang itanim sa potting mix natin. And guys, ang mga malalaking sanga at magulang na sanga ay pwedeng itanim kahit hindi kailangang i-ICU. Meaning, nabubuhay ang mga magugulang na sanga kasi matibay na sila. Kahit tusok-tusok lang ang gagawin natin, okay na sa kanila. Kaya habang tayo ay nagtatanim ng ating mga cuttings, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current at past videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much! And if you are happen to be new at hindi pa nakasubscribe sa aking channel, kindly click the subscribe button para maging updated ka sa mga latest at sa susunod na videos ko. And thank you! And going back, isa sa mga kagandahan din ng malalaki at magulang na sanga na itatanim, pag nabuhay ay pwedeng gawing RS or rootstock for grafting. And this is actually my goal, kaya ko tinanim itong mga malalaking sanga. And of course, to save kasi
kesa bumili ka ng RS sa market na sobrang mahal at sobrang kokonti na lang kasi sobrang dami ng bumibili ng mga RS. And based sa mga nakakausap kong mga bougainvillea propagators, nagkakaubusan daw ng RS sa market. And actually, hindi naman komplikado at madali lang naman ang magtanim ng bougainvillea cuttings, maliban na lang kung sobrang dami. At sa pagtatanim, i-make sure lang din natin na dapat hindi na uuga yung mga stems kasi ayaw ng bougainvillea ng ganon at mas nahihirapan silang mabuhay. And wag muna silang ilagay directly sa arawan para hindi sila matuyo at malanta. In my case, nasa lilim sila and nasa ilalim sila ng atis and bayabas trees. And as to watering naman, okay lang na nauulanan sila but iwasan naman na nabababad sila sa ulan ng matagal dahil nabubulok din sila pag ganon. Okay na yung konting ulan tapos may araw ganon. And after ko naman itanim, yung pagdidilig ko is yung water mixture na may kasamang rooting solution para naman hindi masayang. Kesa naman sa itapon ko, di ba? And there, ito na sila at mag-aantay na lang ako na magkaroon sila ng mga sibol and ready for replanting or repotting. So there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for boogies. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!